Papanood na po siya ngayong araw na ito. Wala pong iba kundi si Mr. Niro De Leon Marcelo. Awards Committee Chairman po siya. Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2023. Wow! Good morning, sir! Good morning po. Yan, Magandang opo. umaga po sa inyong lahat. Wow! Hello po, Ma'am Bel. Yes po, hello. Welcome po sa ating himpilang Radyo Agila. Hello po. Nahirapan. Kinakabahan ako. Ginakabahan ka? Oo. Alisin natin ang kaba na yan. Nahirapan po ba kayong magtungo sa aming himpilan, sir? From Taytay, mabilis lang. Wala Mabilis traffic lang. Sunday. Talaga? Yeah. From Taytay pala kayo. From Taytay, Rizal. Alam mo po, ang Taytay, known po yan po. Mga murang bilihin. Tama po ba? Murang mga damit. Yan Oo. murang mga damit. Ay, oo. Kaya po alam na alam yan ng ating mga kababayan. Buong Oo. Pilipinas nga po kasi may mga kaklase ako nung high school, nung elementary, nung college, dumadayo pa dyan para mamili, lalo na po at bultuhan ang pinamimili. Opo, pag sinabing taga-Taytay ka, anong schedule ng Yan, Tiangge? Diba? Yun agad Tama. tinatanong pag mga taga-Taytay, nalaman na taga-Taytay ka. So kayo po, malapit ba sa Tianggian dyan? Mga 15 to 20 minutes. Depende sa Wow. traffic. Traffic ngayon lagi sa Taytay. Kaya parang ganda ng outfit mo, Opo. sir. Ang ganda ng kulay. Yan po ba yung tinatawag na peach? Yeah, Peach, yan. Yan, Oo, thank you po, thank you. Ganda, peach. Thank you, Tita Cecil. for his wardrobe, ayan. I thank you for my kapitbahay. Joke lang sa Tiangge. Ayan, opo, inaalis ko lang yung kaba ni sir, ayan. Pero may tatanong muna ako, pagpasok po ninyo sa compound ng Net25, ano ba yung naramdaman po ninyo, sir? Sobrang excited ako. Ang laki na ng pinagbago ng Net25. Yes. So, I mean, lumaki yung entertainment industry. Yo. Simula nung nagkaroon ng pandemic, Correct. sobrang na-excite ako sa nandito na rin sa Net25 ang TVJ. Di ba? Muntik ako Opo. magkamali. Pero TVJ ang babanggating ko. Fan Oo, po siya. Opo, ayan. So, sir, bago tayo pumalaot ng husto, bago natin pag-usapan ng Philippine Finest Business Awards, kilalanin po muna natin mga ginigiliw namin taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil narito na kayo sa Facebook Live namin, Facebook page comment, Sir Niro, allow me to read lang Sige po. Si Halon Hailon, maupay na aga po. Happy Sunday. Safe, God bless. Thank you. James Kabigayan, happy viewing po from local of Bangal, District of Zambales South. At syempre, si Kali. Hello, Kali. Pauline K. Ayan sino ba yung Pauline K? Nenet Espanto Manigbas, magandang umaga po sa inyo rin po. Siyempre si Jetro Chapet. Good morning po, Miss Bell. Classmates sa section YouTube ng Net25. Sa mga masisipag na team ng Radyo Agila, isang magandang araw po sa ating lahat. At advance happy birthday po, Emeranciana Tigas ng Malinta, Valenzuela City, Abundio Esguera, pa-shout out po yun. Birthday niyan ngayon. Nito, si Abundio Esguera. Abundio Esguera, happy birthday! Cali Manzano, Ayan de la Cruz, Yoli Batoto, magandang umaga po. Thank you and congratulations, sabi ni Cali. Philippines Finest Business Award. Ayan, mamaya aalamin natin ng tungkol dyan. For the meantime, hello po, happy Sunday po, pa-shoutout po. Angela C. De Los Reyes. Birthday din niya ngayon. Happy birthday! Ang daming may birthday! So, kilalanin natin si Niro De Leon Marcelo. Sino ba siya? Taga saan ba siya? Anong lalawigan? Saan ba siya nagsipag? O saan ba siya nag-aral? O, di ba? Go! Kwento! Ayan. So, Miss Bell, ako Yeah. po ay 30 years old Wow. from Taytay, Rizal. Yes! Proud to be. Proud to be! Oo. Mhm. And I am an IT graduate. Wow! From STI Information Technology. Grabe. Sige, go. So, young bachelor kung tatawagin. Yun. Ayun. At ako po ay nagsimula ng small
o simpleng media company sa Rizal Province na Wow. tinatawag na Servicio Channel. Servicio Channel. Okay. So, sabi mo IT ka, diba? Mm-mm. Pagka-graduate mo, Nero, ano ba yung larangan agad mong pinasok? Nagtatag ka na agad ng channel mo? Ganun ba? Or meron kang tinahak na landas na somehow hindi mo rin naman malilimutan, di ba? Oh. I think when I was in college, in high school High school. pa lang, fourth year high school, nag-start na po akong magsulat ng mga vlogs. Wow, writer. Nag-writer na po ako ng Content vlogs. writer. And then, nung college, fourth year, fourth year college, naman po ako, nag-start ako ng online radio show. Wow, kaya Because, ang ganda ng boses. Nauso kasi siya, hindi pa siya tinatawag na podcast dati. Yes. Online radio siya. Online radio. Tama ka dyan. Kasama, nag-start niyan sina Jaco De Leon, anak ni Yo, Joey De Leon. Yes. And then Nasubaybayan sina natin Ramon yan. Bautista. Correct. And then some of other radio personality pa ngayon. Tama. So, ayun, sabi ko, gusto ko mag-start ng ganito sa Taytay Rizal o sa Rizal Province. And then I established Servicio Channel. Yan. Up to now, nandyan pa ang Servicio Channel. 12 years. Wow, congratulations. Yan. Thank you po. Ayan, puntahan natin. Bakit tinawag itong Philippine Finest Business Award? Ikaw ay outstanding achievers. O, di ba? Sa Servicio Channel po kasi, few years back, when the client, ang Servicio Channel po kasi ay gumagawa ng mga commercial na mga businesses, mga small, medium enterprises, and then we create contents for them online. Okay. So, kami po yung nagde-direct, kami gumagawa ng commercial, and each time na meron silang magpapa-feature sila sa amin, ipopromote namin sila sa page, binibigyan namin sila ng remembrance na plaque plaque of recognition na tinatawag na Philippines Finest Business. Talaga. But this year, dahil nakausap ko ang La Visual Corporation, ang aking business partner, we started Philippines Finest Business Awards na awarding na talaga. Talagang awarding na. Opo. Ayan. Kasi pareho po kami ng vision nila visual na to help businesses na ma-expose sa kanilang mga industry at sa buong Pilipinas as well. So kung makikita nyo po ang difference and uniqueness ng Philippines Finest Business sa iba pang mga award-giving body ay talagang may ad sila. May newspaper sila. Ito, pinopromote din natin sila sa radio. Ayun, so ini-expose namin sila para ma-boost yung moral nila. Lalo na nung dahil na-experience nila ng pandemic na medyo bumaba ang mga negosyo. Totoo naman. So, ito po, isang paraan po ng Philippines Finest Business Awards, yung maiangat ulit yung estado ng mga negosyo at mga negosyante sa Pilipinas. With the help also of our of our partner, PCCI Rizal. Ayun, ang ganda, ang galing, ang ganda ng advokasya. Yan ba yung tinatawag niyong vision and mission, sir? Yun po ang mission and vision namin. So, ang mission po namin is to help businesses talaga, to recognize them. Di ba, pag sa school ka nga, kahit sabihin natin hindi ka naman ganun ka-bright, pero nabigyan ka ng award na parang loyalty award. Yeah. Di ba? Nakaka-boost yun. Correct. Pero kapag most obedient, most obedient. nakaka-boost na talaga na moral Best yan. in math. Di ba? Best in math, di ba? Di ba? So, if nabibigyan ka ng Most behave, di ba? pagkilala, if you are recognized, di ba parang nakakataba ng puso. So, and nakaka-boost talaga ng moral. Nakaka-inspire to work more. Tama? Tama po. So, yun yung ginagawa namin. Yun yung mission ng Philippines Finest Business. And our vision with La Visual Corporation is to tuloy-tuloy itong mga award-giving body namin para tuloy-tuloy rin yung dumami rin yung mga negosyong natutulungan pa namin. Ayan. Napakagaling naman po ng guest nyo. True Media Genius. Sabi ni Kyle Gakula. Yan po ang paborito kong konsehal sa Taytay Rizal. Ayan. Thank you po. At syempre sabi ni Sir Nero kanina, kinakabahan. Pero nung nagsalita, parang di naman, di ba? Mas ako pa nga yung kinabahan, di ba? Ayan. So, binabati natin ang section YouTube headed by Jetro Japet, si Lara Zaira Ragine,
Si Cheryl Tanguan na nasa Chile, kanina pa siya nagme-message. Sabi niya, magti-team replay dahil sa mga oras na ito, merong mahalagang obligasyon. Okay lang yan. Cheryl Tanguan from Chile at si Rolex and Rochelle Hotaheros ng Visayas Region. Thank you naman. Pa-shout out naman dyan, Nero. O, ikaw na daw po mag-shout Shout out kay Mama Moret. Hello po. Ayan. Sa Papa Boyet. Ayan, okay. Next naman natin tanong, ilang taon na kayong nagbibigay ng award, sir? For this event, this is our first year on Oh, giving award. first year talaga. But bibigay ng recognition, di ba? Sabi ko nga, few years back, I think Few years 5 back. or 6 years ago. Oo, But ngayon lang kami talaga magkakaroon ng live event. Live event talaga. Thankful ako, ma'am, sorry. Mm-mm. Thankful Sige. ako na nakilala ko talaga yung La Visual Corporation. Yeah, oo. Kasi marami ako nilapitan. Sabi ko, gusto ko na magkaroon ng event Yeah. na parang aakit sila ng stage, Wow. dadaan sila ng red carpet. Wow. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. And yun La Visual Corporation talaga, yung tumulong sa akin. Thank you po, La Visual Corporation. Ito na, paano ito pinaghahandaan, sir? Ngayon pa lang nakikita ko na sa inyong aura ang excitement. O, Sobra. di ba? Sobra. Di na nga ako nakakatulog. Wag, kailangan ng tulog, sapat na tulog para matupad natin yan. Opo. I think mahabang proseso din. But yung buong event na i-close na agad namin in 2 months. Ang galing. Oo. Yung mahabang proseso on nominating the businesses, doing surveys, researching, mahabang proseso. But thank God na naisara agad within 2 months. Ayan. And we are ready for our next event. Wow. Oo. Sir, meron lang tanong dito ha. Basahin ko lang. Dali. Okay. 30 years old na ka na daw, sir. Pero yun daw iyong pananaw sa larangan ng entrepreneur ay napakalawak. Why daw? Meron bang sabi ni Tita Esperanza, meron ba siyang pinagmanahan ng mga negosyanteng relatives, Belle? Sa radyo po, nakikinig si Tita Tita Esperanza Tan. Thank you po. Thank you, Tita. Sige po. Go. Wala po. Oh, wala daw, Tita. Ang Sagot niya agad, wala po. Ang mami ko Ayan, po, si Mami Nilda po ay nagtitinda po sa palengke ng baboy. Oh. So, marami kaming supplies ng baboy sa bahay. And tatay ko maaga pong nawala. Ay, paras tayo. So, 4 months old when I was iniwan. And I think yung environment, I was surrounded by businesses dahil nga po sa mga tinutulungan ko pong negosyo sa Servicio Channel. I think I am surrounded by good entrepreneurs. Shout out ka na Sir Glady Malyari sa PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Rizal and Taytay. Sina Sir John Barredo and hindi ko pa mabanggit yung iba. But silang lahat yung inspiration ko at saka yung ina-idolize ko pagdating sa pagnenegosyo. Ayan. So, hindi lang basta kikita ka. Entrepreneurship pag sinabi entrepreneur, you are building a business na makakatulong sa community. Tama. Sila po yun. Ayun. So, nung bata ka ba, mahilig kang magbenta-benta? Actually, yung ibinebenta ko yung mga text, mga pogs, yung mga ganon. And then, nagkaroon ako ng ice candy. Yan! Yung mga ice candy. Di ba? Yung mga... Nakaka-relate ako sa sinasabi mo. Go, sige pa. Pandesal. Nagtinda ka din ba pandesal? Hindi naman po ako ganun. Ako Bahay lang nagtinda. ako. Bahay. Ako nagtinda talaga para magkaroon na kami ng baon ng kapatid ko. Imagine, at the age of 8, 9, kasi maaga na ulila, maaga kami nag-work ng kapatid ko. Since naiwan kami sa lola ko, Sir Nero, makwento ko lang, para magbigay tayo ng inspirasyon sa mga kabataan na kapag kayo pinag-aaral na magulang, mag-aral kayong mabuti dahil kami, at marami, no? Working student. O, tama ba, Sir Nero? Nagkaroon akong computer shop. Oh, di ba? Computer shop. And then restaurant. Talaga ba? Nagsara din. At the age of? Restaurant last year. Wow. Nung computer shop, I think during my college days. And then gumagawa. Kaya ginawa ko siya, pangalan ng computer shop ko dati, Servicio.
talaga. Opo. Oo. So, ginawa ko siya kasi gumagawa kami ng mga project thesis ng mga estudyante. Mm-mm. Parang bibigyan kami ng service for you, kaya Ayan. service yung name niya. Sabi ni Moret na ba, thank you anak, o di ba? Ang sarap naman ng may nanay na, thank you anak, o di ba? Roland Verdan Ambas, happy viewing po sa brethren from lokal ng Luzon, District ng Central. Thank you po. Tanongin din natin si Sir Nero, di ba? Nag-pandemic kasi. Tapos eto sila ngayon. During the pandemic time, papaano o ano ang mga naging kaabalahan mo po, Sir Nero? During the first year of pandemic, lahat tayo hindi makalabas eh. Correct, diba? Alam na alam nyo po yan. Yes. Oo. During the first year of pandemic, dito pa lang yung praning pa tayo. Yeah. Hindi pa natin alam po anong mangyayari. Yes. So, nung magdi-December, o basta bare months, medyo lumulubag na yun eh. Tapos nag-lockdown ulit. Before, yung panahon na yun, nauuso na yung, basta before that, puro Netflix lang. Netflix, yes. the movie, lahat ng time, kahit tumaba tayong lahat noon. Kain, yeah, diba? Sabi ko, hindi ako pwedeng magstay sa bahay. Tama. So, dahil sa media naman po ako, ay miniting ko po ang PNP Taytay. Sabi ko, tutulong ako. Okay. Lalabas ako ng bahay. So, ginawa ko pong paraan para makatulong sa negosyo. Yung mga, yung mga ube pandesal. Mga ganyan. Ayan, nagsisenyas ang ating audio engineer. Meron lang tayong mahalagang paalala. Sandali lang, babalik po kami ni Sir Nero. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Close your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Ito ang dapat mong malaman simula ng araw sa pag-inom ng tubig ng 1 hanggang 2 baso. Mabuti rin na may bitbit tayong bottle or jug of water para anytime na gusto nating uminom ng tubig ay magawa natin. Ayon sa mga nutrition specialist, ang laging pag-inom ng tubig ay nakapagpapabawas ng pagnanais nating uminom ng calorie-rich drinks o luxurious drinks gaya ng soda, coffee, juices, homemade drinks, shakes at protein shakes. Sa pag-inom ng tubig, nililinis nito ang katawan sa mga lason, nagpapabilis ng metabolismo at epektibong nililinis ang tiyan at bituka. Kaya nga, maging habit ang pag-inom ng tubig para sa maayos na kalusugan. A health reminder mula sa Radyo Agila. Program, Eat Connect na. Ako pa rin na nakasama Mami Bel Surara together with Mr. Nero de Leon Marcelo, Awards Committee Chairman, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2023. Muli po sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw, sir! Good morning! Ayan. So, sir, pagpatuloy mo, yung binabanggit mo kanina, during the pandemics, diba? Oo, nag-request ako sa Taytay PNP na bigyan naman ako authority na lumabas, media naman ako. Para naman mabago environment. So, lumabas ako, I help businesses like ube pandesal, yan, ube cheese pandesal, yung mga Graham Boss. So, we build a community called Taytay Online Palengke. Wow, galing. Opo, with Sir Glady, Miss Evans, Miss Angel. Ginawa namin community na yon para magpo-post sila doon sa Facebook group na yon ng kanila mga tinitinda. And then, tinatap ko sila. Sabi ko, if gusto nyo ma-promote, gumawa ng mas maganda mga appetizing pictures, kasi photographer din po kami. So, sabi ko, kahit 1,000 pesos lang. Para lang mabago yung environment at makatulong sa kanila. Tama. So, yun yung ginawa ko during pandemic. Kasi, ganun, parang nararamdaman ko pag nagpipicture sila, hindi okay eh. So, sabi ko, ito yung kailangan kong gawin during pandemic. Ayun, kahit 1K lang, makatulong lang sa mga negosyo. Ayan, okay. Dahil kakaunti lamang po ang aming oras, hihingan natin po ng inspiring
message po ang ating pong Sir Nero here kasi ang ganda ng kanyang panimula 'di ba? So sa mga nakikinig ngayon, lalo na yung mga IT students, sabi niya kasi graduate siya ng IT, 'di ba? Ang daming IT student ngayon na nag-aaral dito nga sa Himpilan, ang dami-dami naming OJT na IT at nakikinig sila sa radyo. Ayan. So, message lang po lalo na po sa mga kabataan na nakikinig ngayon para sila man, Sir Nero, maging katulad mo na achiever. Achiever po kasi si Sir. Kaya gusto natin ng mga kabataan ngayon dahil sabi nga po ni Gat Jose Rizal, sila ang pag-asa ng bayan. Hingan natin ng inspiring message and then shout out syempre sa mga gusto niyang i-shout out. At syempre ay pag-aanyaya rin sa isa sa gawang awarding ceremony. Go ahead po, Sir Nero. Ayan po. So, sa tulad ko na kumukuha ng IT course, yan. So, i-ready nyo po ang inyong katawan. Mag-vitamins po kayo. May panahon na hindi ka matutulog ng 2 araw. Pero, sabihin ko na, hindi naman yun lang sa IT. Sa lahat ng narinig kong mga courses, pare-pareho lang. Mahirap. Kung may pangarap kayo sa buhay, etong mga paghihirap na to malalampasan nyo yan. Ayan. Kailangan lang gawin nyo lang healthy yung katawan nyo. Matulog kayo. At mag-aral lang kayo mabuti para at kumapit sa pangarap para pag inyong nakararamdaman nyo, nag-struggle kayo, alam nyo kung saan kayo, alam nyo kung saan kayo balik, di ba? Pagdating naman sa pagnenegosyo, I think mag-build lang kayo ng negosyo na maghanap kayo ng problema sa inyong community and create a solution for it. Yun siguro I think ang pinaka best way on doing business. At syempre, sa darating pong September 8, yan, ito na. September 8, ang Servicio Channel, La Visual Corporation, together with PCCI, ay makakasama ninyo sa The Hexagon Events Place sa Quezon City. Isa po itong 2-part events place, 2 parts events segment po yan sa Hexagon kung saan gaganapin po natin ang presscon at ang pagbibigay ng awards sa mga negosyo, sa mga achievers, public servant, artista. Kikilalanin po natin ang kanilang kakayahan, ang kanilang galing na naiambag sa komunidad. So, hopefully mapanood po tayo sa social media, sa TV at marami po kaming media na naimbitahan para po malaman po ninyo kung bakit po namin ito ginagawa. Ayun. So itong mga pagkilala po ito ay makakatulong po sa mga negosyo na maibus ang kanilang moral, magdagdag pa ng maraming franchise at syempre makatulong pa sa kanilang mga employee. Di ba? Di ba? Importante na binubus natin yung mga negosyo dahil marami din silang tinutulungan sa ilalim nila. Ayan. Mga gusto mong batiin, Sir? Binabati ko po ang aking mami. Hello, Hilda. Mami! Mami ni Sir Nero. Napakapalad mo. Meron ka pong anak na katulad ni Sir Nero. La Visual Corporation family, Servicio family, kay SK Efren, Nabong, mag-aral ka mabuti. Efren Nabong, sabi niya good luck po. At syempre sa lahat ng nasa Servicio family, thank you so much. Ayan. See you September 8, the Hexagon Events Place, Quezon City. Ayun. Biel Laluces, have a good day daw po. Mads Salili, good morning Ate Bel. Good morning Mads. Jovito de la Cruz, it connect na lang kaya ipalit sa Itbulaga. Uy, naman. Kaya naman, wag naman ganun. Ayan, yan po ang ating nakapanayam. Si Sir Nero De Leon Marcelo, Awards Committee Chair, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2023. Sabi nga niya, see you September 8. Abangan po natin yan. At magbabalik pa po ang programang Eat Connect na sa ating pagbabalik. Sabi nga po ni Sir Nero, tulungan ang mga negosyante. Meron po tayong mga negosyanteng makakapanayam. Alamin natin paano sila nagsimula, di po ba? Sa ating pagbabalik. Sandaling-sandali lang.